We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 229. Today, we will continue our discussion on the end-time prophecy from Grace Perspective, Part 10. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. You inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this, for in your presence there is fullness of joy. Thank you so much that you have found us in your presence today. Thank you so very much for the wonderful people who are joining us online. Thank you so much for this beautiful time that we can study your word, receive the revelation of the message of full grace. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang mga talakayan na atin pong nasimulan ng mga nakaraan po nating broadcast. Sa araw na ito ay pagpapatuloy po natin ang ating discussion patungkol po sa Bema Judgment. Ang tawag po rito, the Judgment Seat of Christ. Na-mention ko po sa inyo sa ating mga previous broadcast that this judgment is exclusive only for the believers. Ang tawag po dito, awarding ceremony. Hindi po kasali ang mga di mananampalataya sapagat ito'y magaganap sa panahon po ng rapture at ng resurrection. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga nangamatay ay muling bubuhayin. Ang mga inabutang buhay ay babaguhin. Tayo po'y sasalubong sa Panginoon sa himpapawid. At pagkatapos ng great reunion in the air, magkakaroon po ng judgment. Ang judgment po na ito ay tinawag na Judgment Seat of Christ. Sa Greek, Bema Judgment. Ang tawag po rito, awarding ceremony. This judgment is not unto condemnation. This judgment is unto remuneration. Ang issue tungkol po sa kasalanan ay nasettle na long time ago doon sa krus ng Kalbaryo. Ang issue po sa judgment na ay ang rewards na ibibigay sa iyo ng Panginoon sa panahon ng pagtanggap ng mga gantimpala. 1 Corinthians 10. Listen, it's very, very important ang verse na ito. Ngayon, natalakay na po natin ang mga bagay-bagay sa ilang mahalagang basihan ng pagbibigay ng gantimpala. Ano po yung basis of rewards? Ano yung magiging basihan ng pagbibigay ng rewards by the time we stand in the judgment seat of Christ? Sa ating previous broadcast, I already discussed with you the first basis, and we are going to add one more today and fully develop this and learn how we can apply this into our lives. Number one, basis is the motives of your heart. Mahalaga po sa paglilingkod sa Panginoon ang tamang motibo. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, the Apostle Paul writes, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light
what is hidden in darkness, look at the next line, and will expose the motives of men's hearts. What will happen next? At that time, the time that God will expose the motives of our heart, each will receive his praise or his reward from God. Sa judgment seat, ang issue ay hindi po salvation. Sa judgment seat, ang issue po ay rewards. The mere fact na ikaw ay nakasama sa rapture, ikaw ay nakasama sa first resurrection, o kaya naman ay sa rapture, ikaw ay ligtas na. Ito'y gagawin sa panahon po ng rapture, ito'y gagawin sa himpapawid. Lahat ng participants dito ay already saved. Kaya po ito'y hindi issue ng salvation. Issue po ito na yung ating ipinaglingkod sa Panginoon ay lalapatan po ng katampatang gantimpala. Ang magandang bagay ay ito. Ang ating kaligtasan ay regalo ng kanyang tinapos na gawa. Natanggap natin ang kanyang biyaya. Tapos biniyayaan tayo ng kaloob. Binayaan tayo ng spiritual na kaloob, talento, galing at husay na galing din naman sa Panginoon. Kapag ginamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, gagantimpalaan niya pa tayo. Gayong kaya naman natin nagawa ito dahil sa biyayang ibinigay din sa atin. Sobrang bait ng Panginoon. Ano po? Kung wala rin naman yung biyaya, hindi ka rin naman makakapaglingkod. At kaya ka naman nakakapaglingkod dahil sa biyayang naipagkaloob sa iyo. Hindi ka naglilingkod para maligtas. Iniligtas ka muna ng Panginoon. Ang iyong kaligtasan ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Ang iyong paglilingkod ay response mo sa biyayang naipagkaloob sa iyo. Kaya sabi ni Apostle Pablo, I am what I am by the grace of God. The grace of God is not without effect. I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. 1 Corinthians 15:10. Kung may nagagawa man tayo, nagagawa din natin sa biyaya ng Panginoon. Ang mabuting balita ay ito. Kapag nagawa mo sa biyaya ng Panginoon, gagantimpalaan ka pa ng Panginoon sa iyong nagawang paglilingkod. Last week, sa ating mga previous broadcasts, we learned that the purest and highest motive behind everything we do is love. Nothing more, nothing less, nothing else. Ang pinakamataas, dalisay at purong motibo sa paglilingkod sa Panginoon ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos na siyang unang umibig sa atin. Na kaya naman natin mahal ang Diyos, dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Remember 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayong unang minahal ng Diyos. Niyakap tayo sa ating karumihan, dalisay na biyaya ang naipagkaloob sa atin. At matapos mo tayong maligtas, diniposito ng Diyos sa atin ang Kanya pong pagpapala, pabor, biyaya, pag-ibig, at bunga ng banal na Espiritu at kaloob ng banal na Espiritu na magagamit naman po natin sa ating paglilingkod. At kapag ipinaglingkod na po natin, dahil una iniibig natin ang Diyos na sa ating unang umibig, iniibig nating makita ng Diyos ay palaging maluwalhati sa anumang ating gagawin, at iniibig nating makita na ang simbahan magampanan ang misyon na pinagagawa sa Kanya ng Panginoon sa pamagitan din ng mga paglilingkod na pwede nating gawin. Ang una at pinakamataas na motibo ay pag-ibig. Now we need to add one more today. Number one, the motives of your heart. And the Bible tells us that the highest and purest motive is love. Number two, the faithfulness of your work. Napakahalaga po ng katapatan. Potentially, ang bawat sa atin
ay matapat. Experientially, depending on how you apply the faithfulness that you already have inside your born-again spirit. Kung kayo po'y maingat sa pagbabasa, mababasa niyo po sa Galatians chapter 5 verse 22 ang iba't ibang ekspresyon ng bunga ng banal na spirito. Ang isa dito ay katapatan. Ang lahat ng Kristiyano, dahil sa biyaya ng Diyos, potentially lahat tayo ay faithful. We stand from the position of faithfulness. But it is now depending on how you renew your mind, so it will affect your emotion and your action, and you begin to visibly acted upon the faithfulness He already installed inside. Potentially you can, but experientially we must. We must display faithfulness to whatever God has entrusted us. Sabihin ng iba, hindi ko kayang maging matapat. Mali. Pag sinabi mong hindi mo kayang maging matapat, tinatawaran mo ang kapangyarihan ng banal na spiritong naideposito sa iyo. Ang ekspresyon nito ay katapatan. Ang kailangan lang natin baguhin ang isip. Dahil ang isip po ay kailangan mabago para mabago ang damdamin. Pag nabago na ang isip at damdamin, mababago na po ang ating kilos, magpapakita na tayo ng katapatan. We need to renew our mind, and the only entity that can renew the mind is the Word of God. That is what we call anakaino, changing the way you think, so you begin to change the way you feel, and you change the way you do things. You are what you are because of what you think. Ang isip ang nagpapatakbo ng ating buong pagkatao. Ang nararamdaman mo'y diktado ng isip. If you think good, you feel good. If you think bad, you feel bad. So if you begin to renew your mind through the Word of God, then you begin to think good. Eventually you begin to feel good. And then soon and very soon you begin to act good. Why? Because God is good. Ang Diyos na nagmahal sa atin ay mabuti, kaya ako'y naniniwala, mabuti ang mga anak ng Diyos. Marami sa mundo ang hindi mabuti, marami po sa mundo ang mga anak ng demonyo, anak ng dyablo at mga di mananampalataya. Nilinaw yan ng Panginoon na may mga tao pong hindi mga anak ng Diyos. Yun po ay ang mga taong namumuhay sa kasamaan. Hindi po ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay mabuting mga tao. Ang mga anak ng Diyos ay binago ng mga tao ng biyaya ng Diyos dahil tayo po'y tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay marunong magpatawad. Ang mga anak ng Diyos ay marunong magmahal. Ang mga anak ng Diyos ay matapat sa pag-aasawa. Matapat sa gawain, may nakakakita man o wala. Ang mga anak ng Diyos ay matapat sa anumang ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nagsisimula sa isip, bumababa sa damdamin, patungo sa ating aksyon. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay pagbabago ng ating kaluluwa. Ang ating spirit ay kompleto ng nabago dahil nang si Kristo ay ating tinanggap, ang ating spiritong patay ay muling nabuhay. Kaya ang ating spiritong buhay ay katulad na ni Jesus. Sabi ng 1 John 4:17, we are like Jesus in this present age, referring to your born-again spirit. Sabi ni Paul sa Ephesians 4:24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Your born-again spirit is already perfect. Hindi po pinuproseso ang ating spirito. Already done, completely perfect. Sabi ng Hebrews 10:14, by one sacrifice, He has perfected us for how long? Forever. Forever ka ng perfect as far as your spirit is concerned. But your soul is still in process. 2 Corinthians 3:18, we are being transformed
by the renewing of the mind. Romans chapter 12 verse 2. If you renew the mind, then your emotion, then your action will follow. Then you begin to display faithfulness. And then when you begin to apply faithfulness, it will give you the guarantee that when the day comes of this great judgment seat of Christ, you will hear the words of the Master, "Well done, and good and faithful servant, enter into the joy of your Lord." Ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat, hindi dahil sa ganang iyong sarili, kundi dahil sa biyaya na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. And soon and very soon, your body will be like Jesus' body, which we already learned sa ating mga previous broadcasts, that we will be given a glorified body, a glorious body, so that when the day comes that we see Him face to face. 1 John chapter 3 verse 2, we are children of God, and it does not yet appear what we shall be, but when we see Him, we shall be like Him completely, spirit, soul, and body. 1/3 of your being is already done. The second 1/3 of your being is in process. Soon and very soon, when the trump sounds, the last 1/3 will be completely changed, so that when we reach heaven, we are completely like Jesus, spirit, soul, and body, not by works, but by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, the Apostle Paul writes, "Moreover, it is required in stewards that one be found faithful." Requirement po sa mga katiwala ang maging matapat. Matay kumang isipin sa bagsak nating kalagayan, paano naman natin ma-meet ang requirement na yan? Kaya lang ho natin mamimit ang requirement na yan dahil na rin po sa biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng katapatan na naipagkaloob sa atin. Ipinaliwanag ng Panginoon ang kahalagahan ng katapatan sa anumang anyo ng paglilingkod sa pamagitan ng parabola ng mga talento. Ito po ang takbo ng istorya. Matthew chapter 25, verse 19, following verses. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them, referring to the servants. Verse 20. The man who had received the 5 talents brought the other 5. "Master," he said, "you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more." 5 ang pinagkatiwala sa kanyang talento. Pagbalik ng may-ari ng talento, ito po ay gumanan siya at nagdagdag pa po ng 5 talento. So mula sa 5, nadagdagan ng 5, naging 10 ang talento nung dumating ang may-ari. Verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant." I want you to remember that line. Dahil yung linya na yan ang binigkas ng Panginoon as commendation to the servant who had 5 talents. Again, "Well done, good and faithful servant." Listen to the next line. "You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." The basis of the commendation, the basis of promotion, the basis of reward, the master said, "You have been faithful. Naging matapat ka sa kakaunti. Ngayon, pagkakatiwalaan kita ng mas marami." Promotion comes from the Lord. Rewards based on faithfulness. Ang katapatang ito, mga kapatid, ay hindi hiwalay sa biyaya ng Diyos. Inuulit ko po, ang katapatang ito hindi mo dinadagdag sa biyaya ng Diyos.
Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng katapatan, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay isang bagay na hindi mo pinagpaguran, pinagpagalan, isang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Can you say amen? Verse 22, the man with 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. So 2 alipin. Ang isa binigyan ng 5 talento, ang isa binigyan ng 2 talento. Now, be very observant in verse 23. His master replied, well done, good and faithful servant. The same commendation was given to the servant with 2 talents. The same commendation spoken to the servant with 5 talents. Sa mga kapatid, hindi pinag-uusapan kung ilang talento ang ibinigay sa iyo. Ang pinag-uusapan, anong ginawa mo doon sa talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil dito, hindi mo kailangan mainggit. Hindi mo kailangan hangarin ang talento ng iba. Kung ikaw ay pastor, hindi mo kailangan hangarin ang laki ng simbahan ay pinagkatiwala sa iba. Kailangan mo lang maging matapat, ano man ang sukat ng simbahang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. May mga pastor na mayroon 30 miyembro, may mga pastor mayroon 300 miyembro, may pastor na mayroon 3,000 miyembro, at mayroon pang mga pastor na mayroon pong 30,000 miyembro. Hindi mo kinakailangan hangarin ang sukat na ibinigay sa iba. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matapat kung anong ipinagkatiwala sa iyo at ginagarantihan ng salita ng Diyos, parehas na gantimpala ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Amen? Hindi ubat mapagpalaya ang katotohanan, hindi mo kinakailangan mag-inggit-inggitan, hindi kailangan magpaligsahan, hindi kinakailangan maghabulan. Kung 30 ang ibinigay sa iyo, maging matapat ka. Kung binigyan ka ng 3,000, ang sabi ko, good luck. Masyadong malaki ang sasagutin mo sa Panginoon. Pastor ka ng mega church, meron 30,000, 300,000, good luck. Just be very sure that you are so faithful with what God has entrusted to you. Kung gaano man ang sukat, maging matapat ka lang. Dahil ang katapatan ay hindi kakayahan na kaya nating gawin. Ang katapatan ay ekspresyon ng biyaya na ginagawa ng Diyos sa pamagitan natin, sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Look at the verse again. His master replied, well done, good and faithful servant. The servant with 2 talents. You have been faithful with few things. I will put you in charge with many things. Come and share your master's happiness. Listen to this, my dear brothers and sisters. In God's kingdom, the measure is not how much you have been given, but how faithfully you have used it. Grace reminds faithfulness, not what? Not quantity. Hindi paramihan. Not quantity. Faithfulness. Kaya kahit konti, kung naging matapat ka, hindi pinag-uusapan ng paramihan, palakihan ng offering, palakihan ng simbahan, paramihan ng nagawa, parakihan ng ministeryo. Yan po ang kaisipan ng mundo. But not in the kingdom of God. Look at this again. In God's kingdom, the measure is not how much you have been given, but how faithfully you've used it. Grace rewards faithfulness, not quantity. For in Christ, even the little done faithfully in love is great in His eyes. Kahit po maliit ng nagawa, basta ginawa po na tama ang motibo, hindi mawawalan ng gantimpala. Nabasa niyo po ba sa Biblia na maging ang isang basong tubig na ibigay sa manggagawa ng Diyos, tama ang puso at matapat ang pagbibigay?
hindi mawawalan ng gantimpala. Ano lang ang value ng isang basong tubig? Matay mong isipin anong value ng isang basong tubig. Pero nagiging malaki ang value when it's done faithfully. Faithfully supporting not only the ministry, but also the servants of the Lord who are doing the ministry. May mga tao, mahal ang simbahan, pero hindi ang mga tao na nagtatrabaho sa simbahan. May mga tao po na mahal ang gawain ng Diyos, pero hindi ang mga pastor na nagtataguyod ng gawain ng Diyos. Pinumungkay ko po sa inyo mga kapatid, kung mahal natin ang gawain ng Diyos, mahalin din natin ang mga taong nagtataguyod ng gawain ng Diyos dahil sila'y pinili ng Panginoon para itaguyod ang gawain ng Diyos. Can you say amen? Let's see them again. Dalawang basihan ng pagbibigay po ng gantimpala sa panahon ng judgment seat. Number one, the motives of your heart. Number two, the faithfulness of your work. Para higit nating maunawaan ang larawan ng faithfulness, I'll give you 3 life application. I-reduce ko po in the most practical way so that when we go home today, we will know exactly how to apply faithfulness that would register assurance that when we get there, we will receive rewards in the judgment seat. Let me give you 3 life application. Number 1, be faithful even in the most difficult situation. It is so easy to be faithful under normal circumstances. But to be faithful and remain faithful in the most difficult situation, that is something else. Madaling maging matapat kung ang sitwasyon ay madali lang. Pero kung ang sitwasyon ay mahirap, when the rubber meets the road, ika nga nila, pag dumadating ang pagsubok, may mga nangyayari sa iyo na hindi maganda. May nangyayari hindi maganda sa ministry. May mga hindi magandang nangyayari sa mga pinagdadaanan mo sa kapaligiran. And still you need to be faithful. It is something else. I'll show you. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 following verses. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Ang Macedonia po ay isang probinsya. At may mga bayan sa probinsya ng Macedonia at mayroon po mga simbahan na nasa Macedonia. 3 ang kilalang simbahan sa probinsya ng Macedonia: Pilipos, Thessalonica at Berea. Ang mga ito ay mga simbahan na nagpakita ng katapatan sa panahon ng matinding pinagdadaanan. Madali pong magbigay kapag makapal ang iyong pitaka, nagmamantika ang iyong nguso, at mas marami ang pumapasok na pera kaysa sa kakayahan mong gumastos. Pero pag may pinagdadaanan ka financially, may mga gastusin, pampamilya, pampersonal, sa mga anak, at maging sa kabuuan ng pamilya, and then ang challenge ay kailangan mo pa rin magbigay, then that is where faithfulness comes in. Not everybody can do that. May mga nagta-time out sa pagbibigay at sabihin, time out muna ako, pass muna ako. May mga trials kami, may mga pagsubok kami, may mga malaki kaming bayarin, may problema ang kapatid ko, may problema ang asawa ko, may problema ang mga anak ko. Bawi-bawi na lang kami pagkatapos ng mga pagsubok. I am not judging anyone in a situation like that, pero it is easy to do that. And it takes greater faithfulness to rise above the situation and say, no, amidst all this, I will faithfully give what belongs to God, sapagkat alam ko, pag ibinigay ko ang para sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang para sa akin. Hindi niya ako pagkukulangin, hindi niya ako pababayaan. Shout amen! Dahil naniniwala ka
And siyempre, nangyayari lang ito sa naniniwala. Hindi mo naman gagawin ang isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Look at verse 2. Out of the most severe trial, not just trial, severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty. Not just poverty. Look at the superlatives. Look at the description. Not just severe trial. Rather, not just trial, but severe. Not just poverty, but extreme poverty. Welled up in rich generosity. Hindi ho naging dahilan ang kanila pong poverty, extreme poverty, and severe trial para magsabi, wag muna tayong maging generous. Sige, magbigay ka, pero alalay lang ha, wag masyadong generous kasi meron tayong financial crisis. Hindi ang mga taga-Macedonia. Sa kabila ng kanilang crisis, ay nanatili silang generous. Hindi nila pinayagan ang kanilang situation mag-dictate ng kanilang faithfulness in the realm of giving. Verse 3, for I testify, the Apostle Paul writes, that they, the Macedonians, they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. Verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Ang naging pananaw ng mga taga-Macedonia, pribilehyo ang makapagbigay. Kahit meron tayong pinagdadaanan, magbigay tayo dahil ang nasa kamay natin ay mga binhi. Ang nasa kamay ng Panginoon ay ani. Para makuha mo ang ani, kinakailangan mo itanim ang binhi sa diwa ng paniniwala at pananampalataya. Pagagaanin ko ang iba kahit pakiramdam ko na bibigatan ako at alam ko hindi natutulog ang Diyos. Nakatingin siya sa sitwasyon ng buhay ko at hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Of course, it only happens to those who believe. Don't you ever do something that you do not believe. If you don't believe this, then don't try it. Don't even think about doing it, because it only works to those who believe. Hey, hindi pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Kailangan mong paniwalaan bago mo gawin. At pag ginawa mo dahil pinaniniwalaan mo, ihanda mong yung sarili dahil ginagawa ng Panginoon ang pagpapala, himala at probisyon sa mga naniniwala sa Kanya. Can you say amen? Amen. Be faithful even in the most difficult situation. For grace empowers us to give and serve beyond our ability. When circumstances are hard, grace makes us even more generous. Doon po mas maganda magpakita ng generosity when things are hard. Bakit? Kasi dinadaig mo ang iyong puso. At sinasabi mo, hindi ikaw ang magdidikta ng aking paglilingkod sa Panginoon. Ang magdidikta ng aking pagpapasyang maglingkod sa Panginoon ay base sa naiintindihan ko, anuman ang mayroon ako ay galing sa Panginoon. Ibibigay ko ang marapat para sa Panginoon sapagkat ang lahat naman ng ito ay galing sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 1, be faithful even in the most difficult situation. Number 2, be faithful even in the smallest amount. Hanggang sa pinakamaliit na halaga, maging matapat lang tayo. Dahil tandaan po ninyo, kanina pa inuulit, hindi sinusukat ang bilang, hindi sinusukat ang quantity. Ang pinag-uusapan lang po is the issue of faithfulness. Kung faithful ka sa 2 talents, faithful siya sa 5 talents, both will be rewarded accordingly. Kung faithful ka sa normal circumstance, faithful ka under not so normal circumstance, and then God is rewarding faithfulness. Listen to this verse. Mark chapter 12 verse 41 following verses. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Interesting. Umupo si Jesus
malapit sa box kung saan inilalagay ang offering. At pinapanood ang tao naghuhulog ng offering. Si Jesus to. Sa makatwid, tinitignan talaga ng Panginoon kung ano yung inilalagay po natin. This is not just a coincidence. This is in the Bible. Tinitignan niya ang mga naghuhulog ng offering. At napansin niya, many rich people threw in large amounts. Gulat siya. Pumasok po yung mga contractors. Naghuhulog ng parang walang anuman. Naglalaglag sila ng pera, ang dami. Paghulog ng pera, umuuga yung box. Nakita ni Jesus. Napansin ni Jesus. Naghuhulog ng maraming pera ang mga tao. May mga mayayamang dumating. Look at verse 42. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a fraction of a penny. Na, medyo malalim ang English na yon, Tagalogin natin. Mayroong isang balo, dumating at naghulog ng 2 kusing. Ang halaga ay pingot ng isang mamera. Isang mamera, pingot ng isang mamera ang katumbas ng hinulog ng babaeng balo. Nakita ni Jesus. Matapos maghulog ang mga mayaman ng marami, dumapit naman po yung balo, naghulog po ng 2 kusing. Ang halaga ay isang pingot ng isang mamera. Verse 43, calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth. The poor widow has put more into the treasury than all the others. Tataas talaga ang kilay mo dito. O kaya magsalubong ang kilay mo. O kaya mag-ahit ka ng kilay. Kaya ang iba naguguhit na ng kilay. Iba to! Napaka-radical ni Jesus. Mantakin mo, naglaglag ng offering ang mga mayayaman. Ang daming nilaglag. Tapos isang babaeng balo, naghulog ng 2 kusing. Ang katumbas isang pingot ng isang mamera. Sabi ni Jesus, mas malaki ang hinihulog ng babaeng balo. Bakit? Ipinaliwanag ni Jesus kung bakit. Verse 44. They, referring to the rich people, they all gave out of their wealth. But she, referring to the widow, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Ang mga mayaman naglaglag, pero sobra lang sa kanila pong kayamanan. Alam niyo po yung damdaming hindi mo mararamdaman sa laki ng pera mo? Kahit magbigay ka ng 10,000, kahit magbigay ka ng 20,000, hindi mo ramdam yun. Kasi ang pera mo ay bilyon. Dahil ikaw ay isang kontraktor. Hindi mo ramdam yon. Yung kanilang kwenta ay malayo sa kwenta mo. Pero yung babaeng balo, ramdam niya. Nung inihulog niya yung offering, napahawak siya sa kanyang dibdib. Sapagkat wala na silang kakainin sa susunod na araw. Sabi ni Jesus, she gave everything she had. Listen to this. When we give, people often ask, how much did you give? Normally. But God asks, how much did you keep? Kapag nagbibigay tayo, ang talagang tanong ng tao, magkano binigay mo? Pero kung pakikinggan ninyo si Jesus, ang tanong niya sa iyo, magkano ang itinira mo? That's how Jesus asked. If we will just listen to His voice. Grace giving is not measured by the amount we give, but by the heart. Listen to this is important.
but by the heart that trusts God with what is left. Kaya niya tinatanong kung magkano ang iniwan mo, dahil ang grace giving ay hindi kung magkanong ibinigay mo, kundi magkano yung iniwan mo, dahil mula sa iniwan mo, naniniwala ka, ito'y katulad ng 5 tinapay at 2 isda, ilagay mo sa kamay ng gumawa ng langit at ng lupa, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen? But again, it only happens to those who believe. I can preach all day long. In a message like this may not sound so familiar and so popular, but at the end is, do you believe? It only happens to those who believe. Listen, my dear brothers and sisters, we must learn how to be faithful in the smallest amount. Kasi lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Subukan lang natin. Sanayin na natin ang ating mga anak, mga baon pa lang, allowance pa lang. Anak, magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Dadaan yung offering, anak, mag-offering ka. Whatever the blessing na natanggap mo, may nagbigay sa iyo na tito, tita, may pagpapala ka, mayroon kang mga bagay-bagay, and then you teach your little child, turo mo yung bata. Dahil yung anak mo na yan ay magiging milyonaryo. Dahil yan ang susunod na kontratista. Pero mabuting kontratista. Amen? Yan po ay magiging congressman, pero mabuting congressman. Yan ay magiging mayaman, pero mabuting mayaman, sapagkat inihanda na ang kanilang puso na alam nila kung ano man ang mayroon tayo, lahat ay galing sa Panginoon, sapagkat siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Shout amen. Wala tayong madadala sa kabilang buhay. Wala po. Pumasok tayo sa mundo walang dala, lalabas tayo walang dala. Hindi ko alam kung narinig yun na po ang kwento na meron po isang mayaman bago namatay, ay iniabilit niya sa kanyang asawa. Sabi niya, pag namatay ako, dadaling ko lahat ng pera ko. Wala namang magawa yung asawang babae, sapagkat di naman kanya yung pera doon sa asawang lalaki. Sabi niya, sure. Paano mo gusto ba ito gawin? Sabi niya, pag malapit na ako mamatay, lahat ng pera ko sa bangko, i-withdraw mo na, lalabas na. Ilagay mo sa maleta. Parang natawa kayo sa maleta. Ilagay mo sa maleta. Tapos, ilagay mo sa attic. Dahil pag namatay ako, bago ko umalis, dadaanan ko yan. Sinunod naman ng babae, winidraw lahat ng pera, nilagay sa maleta at inilagay sa attic. Nung mailibing na yung asawa, nag-aalala yung babae kung nakuha yung maleta. So dahan-dahan siyang umakyat doon sa attic, singilip niya. Kulat siya. Nandun pa yung maleta. Binuksan niya, nandun yung pera. At naibulong niya sa kanyang sarili. Ang sabi ko kasi sa asawa ko, huwag sa attic, sa basement dapat nilagay. Dahil hindi siya pataas, pababa siya. Maraming mga tao hanggang sa kamatayan, ang puso puno pa rin ng kayamanan at punong pakayamanang pang sarili. Mga kapatid, luwag-luwagan mong hawak sa mga bagay na hindi mo kayang dalhin sa kabilang buhay. Enjoy lang natin kung anong mayroong bigay ng Panginoon dito, sapagkat dito lang ito. Amen? Enjoy nyo. Promise, enjoy nyo. Huwag kayong puro subi ng subi. Bakit apelido nyo ba'y subiri? Huwag. Lagi kong sinasabi ang aking pamantayan. 3 lang. Kapag meron po kayong lahat ng kayamanan, kayo po ay magbigay ng marami. Dahil lahat ng ibibigay nyo, papasok sa walang hanggan, gagantimpalaan. Tapos magtabi kayo ng konti. Konti lang. Huwag masyadong marami. Matutuwa masyado ang manugang nyo. Konti lang. Makinig. Lahat ng natira, i-enjoy mo na. Lahat ng natira. Bilhin mo ang mga gusto mong bilhin na kaya mo.
Kainin mo yung pwede mong kainin, konti lang. Huwag mong abusuhin. Yung iba po inabuso, kaya pinagbawalan ng kumain ng ice cream dahil kung tumira naman 1 galon. Pwede naman 1 cup, kahit papano nakakakain ka pa rin ng ice cream. Cake, pwede naman 1 slice. Yung iba hindi kontento sa 1 slice, 1 buong cake. Kaya sumobra ang asukal sa katawan. Kaya pinagbawalan na sila. Enjoy nyo. Mamasyal po kayo habang kaya nyo pang maglakad. Dahil maraming mga tao po ang may pera pero hindi na ho sila makapamasyal dahil hindi na ho sila makalakad. Magsuot po kayo ng damit na gusto nyo. Dahil pag namatay kayo, ibang magsusuot ng damit para sa inyo. Baka hindi nyo gusto yung damit na isusuot sa inyo. Dahil kapag ang manugang nyong nag-asikaso ng burol nyo, titipirin kayo. Mga kapatid, isipin po ninyo, lahat ng narito, i-enjoy mo dahil 1 dangkal lang ang layo mo sa langit. Ang huling hininga, ang kasunod, nasa buhay na walang hanggan ka na sa piling ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Walang masyadong mabigat. Bakit? Sapagkat hindi masyadong marami ang iniwan. Mas marami kang naipadala doon sa pupuntahan mo at may na-enjoy ka at yung naiwan, pagkasyahin nyo na lang. Dahil ako'y naniniwala, ang pagpapala ay season by season. Nung panahon na ako pinagpala, ako'y naniniwala ang mga anak din natin ay pinagpala din ng Panginoon sa panahon ng kanilang season. Amen. I believe that. Pero hindi rin tama na ubusin lahat. Hindi ho tama. Kailangan lang balansyado. Tandaan ang 3. Magbigay ng marami. Ulitin ko, magbigay ng marami. Magtabi ng konti. Tapos mag-enjoy na. That is how it works. After all, when you leave this world, wala kang madadala kahit isa. At least, bago ka umalis, nag-enjoy ka. Alam niyo mga batid, kahit marami kang pera, hindi mo naman mag-enjoy pag di mo ginamit. Subukan mo. Yung pera ilagay mo sa mesa, matatawa ka ba? Tignan mo lang, ilagay mo sa mesa. Matatawa ka, hindi. Pero subukan mo, kapatid, na yung pera ay gamitin mo para maging masaya ka. Masaya ka. You have to enjoy life. Napaka-iksi ng buhay. Sobrang iksi. Hindi natin alam kung kailan mag-rapture, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. Bastang mahalaga lang, mga kapatid, anuman ang pinagkatiwala, maging matapat lang tayo dahil ang susunod na buhay sa piling na ng Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Amen. Finally, I'll close with this, number 3. Be faithful even to the point of death. That is exactly what I'm trying to say. After this life, we will cross over in the other side. So pag tumawid na tayo, maging matapat tayo hanggang kamatayan. Revelation chapter 2 verse 10, letter C. The Lord Jesus was saying this to the church in Smyrna. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Huwag tayong sumuko, huwag tayong bumigay, huwag tayong tumalikod. Huwag ko tayong bumaliktad. Hanggang sa dulo, maging matapat tayo sapagkat gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Can you say amen? In Christ, grace gives us the courage to stay faithful, even in the face of death, knowing that beyond the trial awaits the crown of life prepared by His love. Remember, ang kapasidad maging matapat hanggang kamatayan ay hindi sa ganang atin, kundi yung biyaya na nasa atin. Hindi yung madali yan. Yung mga martyrs, they die for the faith. Hindi naging madali yun. Pero they were able to do that because of the grace of God. Same with us. Same with us. Napakapalad natin na buhay tayo hindi sa panahon ng matinding pag-uusig. Di tulad ng mga unang mga alagad na para maging Kristiyano, nangangahulugan ito ng buhay, nangangahulugan ng kanilang kalayaan, nangangahulugan ng pagsubok at mga pag-uusig.
We are living in a different times. Pero hindi pa rin nawawala ang mga pag-uusig. Nandyan pa rin ang mga kamag-anak incorporated na sila mismo nangungusig sa inyo. Maging matapat lang. Asawa mismo, kaibigan mismo, o minsan sa social media ay meron po mga persecution. Maging matapat tayo hanggang sa dulo at gagantimpalaan tayo ng Lord ng corona ng buhay. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. At least we know how we can do this in the most practical way, dahil ito po ay basis of judgment with regards to rewards, basis of rewards. Yung una po yung motives of your heart. Number 2, faithfulness of your work. And these are the applications. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Sit up straight. Number 1. Number 2. And number 3. Be faithful even in the most difficult situation. Be faithful even in the smallest amount. Be faithful in the point of death. Even in the point of death. All by His grace. The big idea is, in Christ, I am faithful by His grace. Itong tatlo na ito, there is no way we can do apart from the grace of God. Kaya madideklara lang natin kay Kristo, ako'y matapat sa pamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Sabihin natin, ano po ang big idea? In Christ, I am faithful by His grace. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, and also find yourself faithful, not in your own strength, but by the grace of God that saved you, also the same grace that makes you faithful. Taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata at iyuko ang ating mga ulo. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito. Kung gagawin mo to sa unang pagkakataon pa lang, ang aking kahilingan ay gawin mo ito ng taos-puso. Ariin mo na mga katagang bibigkasin mo ay isang personal mong panalangin. But if you have done this once in your life, I will ask you to do the same. To support, in order to support also our brothers and sisters who will be doing this for the first time in this gathering, at para din sa mga bisitang nanonood sa broadcast, manalangin po tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito. Nakataas ang dalawang kamay, nakapikit ang mata. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili doon sa mga nanonood sa broadcast. Kunin po natin ang ating pong communion elements, and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Isang beses pa. In Christ, I am faithful by His grace. Are you in Christ? You are faithful only by His grace. By grace alone, nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace all the way. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!